So yo, what's up mga kabiyay, mga Kadaver Gods? Ang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel. Ang ganda ng damit ko, colorful. Yeah, that's so very very nice to my eyes. In your eyes. Nagano tayo na nag-change outfit muna tayo kasi nilalaban pa yung aking mga TBJ uniform. So nag-iba muna tayo. Talagang ganito ako manamit. Yan, ganyan kalaki. At ngayon po mga Daver Gods, pag-uusapan po natin ito. Ito. Mga. So ibig sabihin marami kasi mga mga hosts eh. Mga hosts. No? Ito pa naman mga ano pa lamang to. Mga ilang percent ba? 95%. Yeah, 95% na mangyayari po ito. Siguro yung isang tao dito mauuna, tapos tong tatlo or apat, pero palagay ko tatlo. No, itong tatlong personalidad na to. Wow, sino kaya to? Yung tatlong personalidad dito. Wait lang, parang may maganda akong ano. Wait lang may parang may magandang background diyan. Parang may magandang background diyan mga Kadaver Gods. Ito. Parang may magandang background. Sana wag tayo makapirat tuloy. Makapirat tuloy eh, no? Sana wag tayo makapiright pag tawag dito. Pag pinatugtugo natin to. Wala lang. Ito lang ha. Patugtugin ko lang Ay, may ads. May ads. Wag muna. Baka doon tayo mismo makapiright. Sana walang copyright. Ito po, may paparinig po ako sa inyo. Wala lang, ano lang to, isa sa mga kayo na lang bahala ho mag-isip kung bakit ko to pinatugtog. Pakinggan nyo. Yeah. Naririnig nyo? Mahina. Ba't ang hina? Wait lang, naano yung ko doon, naano yung na brain damage ako Wala lang, gusto ko lang siya i-sound trip. Talagang sarap niya lang pakinggan. Yes, cool, bukol. Wala lang, parang gusto ko lang siyang pakinggan minsan. Parang ang ganda ng dating ng 2024 sa amin. Parang sarap ng 2024 So yun pag-usapan po natin ngayon mga Daver Gods, yung mga tao, no? Itong mga yung isa sikat na personalidad, yung tatlo or apat medyo hindi masyadong sikat eh. Pero yun hindi masyadong sikat, pero pwede na rin. No? At sisikat din naman yan. So yung isa po isa po sa mga anak ng dating OG or mga legit Daver Gods na di umano ay papasok na rin sa EAT. Aba, good news to mga Daver Gods. Tapos may isang grupo parang grupo kasi sila. Na kasi itong EAT ay ibabalik na ang school book. Ibabalik na ang skull buckle. So sana hindi tayo copyright nung kanina, no? Patugtugin lang natin ulit.
Wala lang, gusto ko lang patugtugin. Na itong school bukol nga po daw ay babalik nitong EAT or ng TVJ. So, syempre, kailangan marami yan. Ano ba yun? Di ba natatandaan nyo dati yung school bukol? Di ba parang ano siya? Yun nga, school nga. Parang school. Kaya nga, school bukol eh. Alam mo yung parang, hindi parang, talagang school talaga siya. So marami sila dun, di ba? Natatandaan nyo yung dati mga Dapper Cats. Marami sila dun. Maraming, maraming mga kasamahan sila ang TVJ. Noong mga panahon pa yun, nandiyan pa sila. Yung mga naabutan ko lang na school bukol disclaimer, baka may mambash na naman Yung naabutan ko na school bukol, Jimmy Santos, Jose Manalo, Wally, Alan, Tony Rose, si Diana, sila Tony Gonzaga, tapos yung parang yung parang yung gay parang bakla din na na parang ginagaya niya si Nora Honor, nakalimutan ko yung pangalan nun, pero nag-guest nung nakaraan sa Gimme 5 nag-ano siya doon, naglaro sila, nandun sila. Meron pa marami pa doon So itong isang grupo na to ay di umano siguro mga 80% na makukuha sila si school bukol. Nako po, na jackpot, sana all. Sana all makukuha si school bukol. Yes, school bukol. Sarap lang pakinggan School bukol. So yun nga ayun nga po yung bali-balita ngayon mga ka-Dapper Cats. Tapos dito na tayo mapunta. Sa isa sa mga anak ng mga OG. So sino kaya to Pwedeng si anak ni Ruby Rodriguez? Anak ni Jimmy Santos? Wait lang. Naamoy ko yung sarili ko Kakaligo ko lang na-atching dito, anak ng tinapa. Kakaligo ko lang basa-basa pa nga yung hairdo ko Parang di na lang, boy, ganda ng gupit ko ngayon. Para ako si si Arnold Schwarzenegger Anak ni Alan Kay. May anak ba si Alan Kay? Meron ba? Anak ni Paulo Ballesteros. Tama ba? Ballesteros ba? O Ballesteros? Ballesteros, di ba? Tama. Or anak ni Anjo Iliana? Posible naman. Judas yun. Hindi pa pwede. Pero syempre, hindi naman nandadamay yan ng mga Hindi naman nandadamay yan ng tawag dito, hindi yan nandadamay ng yung mga kamag-anak kung sino man yung nakakaanuhan nila Kung sino yung gumagawa sa kanila ng kalokohan. Pwede ring anak ni Ryan Agoncillo, ni Juday, pwede ring ganun. Pwede ring anak ni sino pa ba pwede? Ni Julia, natatandaan niyo si Julia mga ka-Dapper Cats, yung guwapings niya na anak, natatandaan niyo yun? Yung guwapings na anak ni Julia Montes ba yun? Tama ba? Ay hindi, si Julia ay nasa Dapper Cats din. Pwede ring anak ni Tony Rose. Uy, maganda si Tony Rose. Tisay, malamang yung mga anak niyan talagang quality pace. Like me. Quality pace like me, So, pwede mangyaring ganun. Pwede pa. Sino pa ba mga Dapper Cats na iba? Kasi si Atasha, si Andres, mukhang may focus pa sa Hindi pa natin alam kung talagang papasok, pero sure ako susunod din yan Sino tong mga iba pang mga ka-Dapper Cats natin? 'Di ba? So pwedeng ihan daw yung mga anak daw niyan ay ipapasok dito sa EAT para maging co-host. So dudami na mga new generation that legit Dapper Cats.
Natasha Mulak, yung mga bago, yung mga ano dyan, yung mga bata yan, si Raisa May, Karen, si Miles, si Natasha Mulak, si Alan Kay. Ay, joke lang Mama Alan, alam ko nanonood ka. Salamat Mama Alan ha, sa palaging pagsubaybay sa channel namin. No? Alam ko nanonood ka dyan, kaya ayoko talagang ano rito eh. Minsan nga Mama Alan pa extra nga sa comedy bar nyo. Wala lang, magwawala lang ako dun. Madam, mamalan, baka naman, mura lang talent fee ko, mamalan. 15,000, 2 hours? Wow. Ang mura. Mamalan, no. Bisang i-guess mo naman kami dyan sa comedy bar mo. Oo, ano naman lang man lang. Ako kahit pre-meal lang, mamalan. Mamalan, pre-meal lang sa akin. Pwede na sa akin yun, pre-meal. Si Chris Ulo, bayaran nyo talaga yun. Hindi tumatanggap na pre-meal yun. Joke lang. Mabait yun. Si Jake. Si Jake. Si Jake na walang malay. Si Tita Messi, nangyari na sa'yo. Okay, patugtugin lang natin. Ay! 2024. Eto na. Ituloy mo lang yan. Ituloy mo lang yan, ha? So kay mga Dabarkad, sino kaya itong mga ano na to? Sino kaya itong anak ng isang OG o yung mga kauna-unahang mga Dabarkads na yung anak nga po ay papasok na sa IAT? No. So yan ito po, isisingit na rin po natin. Siyempre, pag napag-usapan ng mga anak ng mga OG, no, ng mga OG legit Dabarkads, siyempre, magbibigay na rin tayo ng reaction. Ito naman po mga Dabarkads, ayoko rin naman pong ayoko talaga din, diba sinabi ko sa vlog ko na ayokong i-content sana po ito dahil parang alam mo yung parang totoo ako kasi kapag namayapa ng isang tao, hindi ko talaga sila pinagkakakita. Kasi kapag in-upload mo yan dito sa YouTube, automatic pinagkakitaan mo na sila. Kahit na topic mo lang or basta pagpatay, para sa akin, hindi ko talaga kino-content. Pero dito kasi, i-correct natin tong mga upload ng mga vlogger papatungkol doon sa anak ni Francis Magalona, ni Kiko Magalona, na parang alam mo yun, parang wala na sa ayos ng mga Dabarkads. But parang sobra yung mga pinaggagawa nila, yung mga issue ni Kesyo, si Pia daw, Deadma daw, sino ba yung mga yung mga anak ni Kiko? Wait lang asan na ba yung mga anak ni Kiko? Wait lang search ko lang. Ano bang pangalan ng mga anak ni Kiko? Magalona. Si Maxine, yan, sila Maxine Magalona. Ito, wag ang tatay ko. Grabe yung views 59k views, sana all. Wag ang tatay ko, sabi niya. So ito panoorin natin to. Tingnan natin kung ano yung tingnan niyo yung mga kabaliwan nitong mga to, no? Hindi ko naman sa totaling kinakampihan, no? Kinakampihan yung mga etong di umano ay naging karelasyon ni Kiko, no, ni Francis. Mga akin lang sana naman respetuhin nyo naman yun kasi ito yung nakakainis yung mga Dabarkads. Lalo na naman ito na naman si modelong Charing. Pati ba naman yung binyag ng bata, yung mga lahat na lang nung mga hinalungkat niya. Tapos nilalabas niya ngayon sa social media. Di ba nila alam na pwede silang makasuhan niya sa ginagawa nila? Bata yan, Yan si modelong Charing, pag inabot to ng malas, mamalasin to. Kaya nga minalas naabot ng malas. Yung nila, yung mga reaction nila, yung mga, alam mo yun,
yung mga tawag dito, over eh. No? Okay sana kung sa thumbnail, sa title, walang problema yan kasi pang ano ginagawa ko rin yan. Pero yung mismong sa video, parang alam mo yun, ang labo. No, ang labo nga pala, i-reveal ko po mamaya kung sino yung anak ng isa sa mga OG na papasok sa EAT. So panoorin po muna natin to mga Dabarkads. Ito ulitin ko, disclaimer tayo mga Dabarkads. Hindi ko ito nireaksyonan para pangimasukan yung buhay nito ni Ma'am, ano bang pangalan nito? Tsaka ni Francesca, no? Ang akin lang sana, itatama lang ho natin yung mga pagkakamali ng mga vlogger dito na mga over na. Okay, play natin. Situation ko, yung hindi ka pwedeng lumabas. Ayoko naman dagdagan pa dahil may sakit na, di ba? Vlogger ni Vice ganda to eh. Isiniwalat ng Pinay na si Abigail Rait sa latest vlog ni Boss Toyo ang anak umano sa kanya ng yumaong master rapper na si Francis Magalona. Matatandaan na 15 years ang lumipas noong kumalat ang balitang merong ibang babae si Francis M at ang mas nakakaintriga dito ay nabiyayaan sila ng isang anak. Samantala, sa latest vlog ni Boss Toyo na Pinoy Pawn Star ay merong isang babae na nagngangalang Abigail kasama ang kanyang anak na nagbenta ng jersey ni Francis Magalona. Laking gulat naman ng vlogger na si Boss Toyo kung bakit merong memorabilia ni Francis M ang babae at meron pa itong pirma mismo ni Kiko. Dahilan para isiwalat ng babae na meron silang relasyon ni Francis Magalona at nagbunga ng babaeng anak na pinangalanan daw ni Kiko na Gail Francesca. Ayon pa kay Abigail, for Ganda 15 oh, years kamukha rin ni Kiko. ako, I didn't say anything about me and my daughter. Siguro naman ito na lang yung karapatan na pwede kong magawa para sa kanya. What we had is real. Me and my daughter exist. Mahal niya kami and that's a fact. Sa kabilang banda ay wala pang opisyal na reaksyon ng pamilya Magalona hinggil sa revelasyon ni Abigail Rait sa kanilang naging relasyon ni Francis Magalona. Ngunit, malaisipan naman ang cryptic post ni Maxine Magalona sa kanyang Instagram account. Kung iintindihin kasing maigi ang ibinahaging quote ni Maxine, ay mapapansin Ano to? Shout out to everyone who's learning how to transmute. Bakit transmute? Into act of kindness. Naku po. May ano nga to, may ibang kahulugan. na pinupuri nito ang mga tao na marunong magtimpi kapag sila ay galit. Gayunpaman, para sa ilang netizens ay dapat hindi na palalain pa ang isiniwalat ni Abigail Rait. Oo, yun. Lalo na at ang mga maaapektuhan nito ay ang anak nila ni Francis M. Tama. Hiling pa nila sa pamilya Magalona na wag nang sakyan ng balita tungkol kay Francis M. at gawing pribado na lamang ang kanilang mga reaksyon. Tama, yun naman talaga, no? Alam nyo, yung mga ganong bagay, mga Kadabarkads, dapat hindi na yung pinapalala eh. Ang mahirap lang kasi dito, yung ibang mga vlogger, may mga ganito ng kwento, may mga ganyan. Alam niyo yung dinagdagan na lang dinagdagan. Tapos ito pang mga netizen, todo daw, kabit. Pinagbabawal na pag-ibig. Although, totoo naman yun na pinagbabawal na pag-ibig or kabit, ganito, ganyan. Pero sana tapos na eh. Kung mahal nyo si Francis Magalona at inirerespeto nyo si Francis Magalona bilang isa din sa mga kilalang artist dito sa Pilipinas at kilala pa bilang King of Rap, dapat respetuhin nyo rin kung sino yung mga mahal niya sa buhay, kagaya nung sinasabi ko rin kay Lamin Mendoza, di ba? Yung pambabastos ng mga ibang vlogger, kay Atayde, sa nanay ni Atayde, 'di ba? Kay Cynthia, 'di ba? Cynthia ba? Oo. So, sabi ko, kung mahal nyo sila Main Mendoza, Alden Richard, mahalin nyo rin yung mga taong nakapaligid sa kanila at alam nyo mahal nila sa buhay. Katulad nito, 'di ba? Francis Magalona, anak niya ba yan kung hindi niya ba mahal yan? 'Di ba?
Kaya dapat kung ano yung mga ano ng mga dabarkads natin, no? Kahit yung iba pa diyan, kahit sinong pang mga kadabarkads natin na soon o balang araw mabalitaan natin na may mga ganyan na katulad nitong issue kay Kiko, kay Master Rapper Kiko Magalona, or kay Francis Magalona, dapat respetuhin natin, wag natin bastos-bastusin. No, hindi ano ba naman yung mindset niyo na? 'Di ba? Sa ano ngayon, sa kung halimbawa buhay si Kiko, magagalit siya dyan sa ginagawa niyo. Hindi, totoo yan. Magagalit yan. Tsaka ito pa nga po, no, di ba, nung nakaraan, ito pa, isa pang issue. Ito na naman. Ni Kesyo, ano daw, basta tsaka na lang natin sa susunod na lang ng video siguro. So dito muna tayo sa isa pang video. Ito pa, tingnan nyo tong video to, ha. Panorin nyo to. Ito, si Showbiz, Pulangkot, Baby Kumon. No, ewan ko dito sa vlogger na to. Pia Magalona, deadma sa paglantad at revelasyon ng anak ni Francis Magalona. No, kahit wala pang sinasabi si Pia or si Maxine, no? Meron na agad sila. So ito, play natin. Deadma at walang pakialam ang mag-ina na sina Maxine Magalona at asawa 1 million subscriber to. Pia Arroyo Magalona sa naging paglantad ng anak ng nasabing artist-rapper kay Abigail Wright matapos ang pagtatago nito sa loob ng 15 years. Ayon sa report ay matapos ni Pia na mayroong anak sa ibang babae ang kanyang asawa. Unang lumabas ng lahat ng namaalam ang teen rapper noong 2008 kung saan inilabas din ni Abigail Wright sa malalapit na kaibigan nila ni Francis M. ang kanilang relasyon, pati na din ang kanilang babaeng anak. Ay, nako. Sa report ay ayaw ng palakihin ng mag-iina ang issue na ito, na talagang pinagpiyastahan ng mga Pilipino lalo na at kilala nilang isang magandang ehemplo na asawa si Francis M. noon. Kahit na ang kilalang anak na lalaki nito na si Elmo Magalona ay nanatiling tahimik din sa issue. Kahit maraming media personalities ang siyang nangungulit sa kanila upang ma-interview at makuha ang kanilang panig. Gusto lamang daw ng pamilya na bigyang respeto ang kanilang ama bilang matagal na itong nangyari at namayapa na si Francis Magalona. Makikitang unbothered queen ang peg ngayon ni Pia Magalona at nag-post lamang ito ng photo niya kasama ang kanyang paboritong aso. At sa pinaka-latest post at rant nito sa social media ay mas apektado pa siya at mas naiinis sa kanyang kapitbahay kesa sa paglalantad na ito ng bunsong anak ni Francis M. Sa kanyang post sa social media ay inirereklamo niya ang pagsisiga ng kapitbahay sa tabing bakuran nila. At sinabi nitong ilegal ang ginagawang pagsunog ng basura na nakakaapekto sa kalusugan ng mga makakaamoy nito. Samantalang si Maxine Magalona naman, na kilalang matapang at palaban sa mga issue niya sa showbiz, ay makikita nag-post ng isang photo na tila contented siya ngayon sa kanyang single life. At nag-post pa ito ng kanyang latest endorsement para sa Grab Philippines. Meron naman itong maikling mensahe sa kanyang social media account na sagot sa Yung mata talagang hawig sa kanila, ano? sa paglabas ng kapatid na si Francesca Wright. Shoutout to everyone who's learning how to transmute sacred rage into acts of kindness. Kayo mga ka-showbiz kids, nararapat ba na mag-react ang mag-iina na Magalona sa issue na ito o hayaan na lamang lumipas at wag nang palakihin pa ang issue? Hindi na. Para sa akin, kaya excuse po sa Magalona family, yan kala Ma'am Pia, sa inyong lahat, excuse po, Para sa akin, hindi na sila dapat mag-react dyan. Sa halip, tanggapin na lang nila. Total, kadugo na rin naman nila yun eh. Anak ayan, katulad niya, nila Elmo Magalona. Dapat nilang tanggapin yun. Ako, kwento ko lang sa inyo Ako po, pangilan panganay po ako ng tatay ko. Yung mga kapatid ko dito, hindi kami mga buo. Pero hindi ko tinuturing sila na gano'n
Ito, ano lang naman, ikwento ko lang naman po sa inyo para ma-motivate kayo, no? Mga kapatid ko rito, kapatid ko sa tatay, kapatid ko sa nanay. Pero, ano ko yan, kinuha ko at minamahal ko yan bilang buong kapatid. No, kaya sana ganun din yung ma-realize nila Elmo Magalona. Pero hindi natin alam, baka talagang tanggap na nila yan. Baka alam na rin din nila baka tanggap na nila na may ganyan talaga ang kanilang tatay, na may kapatid sila sa labas, no? So, para sa akin, eto nga, ang masasabi ko dyan, yung about po dun sa kailangan pa bang magsalita sila Francis M, kailangan pa bang magsalita? Ay, Francis M tuloy. Sorry. Kailangan pa ba magsalita yung pamilya ni Francis M? Katulad niya, nila sila Elmo, sila Maxine, sila Pia. Para sa akin, wag na. Kasi ano naman to, lilipas naman to. Ngayon lang to putok na putok ngayon dahil nga dito sa mga iba pang vlogger. Lalo dito sa kay Modelong Charing, nagsorry ka na eh. Gumawa ka na naman ng kabulastugan. Nagsorry ka na eh. At hindi mo na dinagtungan eh. Nagsorry ka na dun sa sa ginawa mo kay Jimmy Santos. Ngayon meron na naman. Pati ba naman yung binyag ng bata nilalabas mo? Oo, lahat na lang binulat-lat mo eh. Hindi ko alam, lalaki ka ba? Lalaki ka ba, model? Chismosang panda eh, no? Lahat na lang, ultimo yung dalawang araw, puro Kigo Magalona content eh. Anak ng teting ka na. May nababuisit kasi ako, alam niyo yun. Binabalandra panilo yung muka ni Francis Magalona eh. Patay na nga yung tao eh. Nagkakakitaan nyo pa. Sabihin nyo hindi. Kumikita kayo, naka-on yung ads nyo. Tingnan mo sa akin, may thumbnail ba na Kiko? Wala dyan si Kiko. Diba? Sana pa respetuhin niyo yung taong na mayapa na, hindi yung porket ay viral to, kikita ako dito ng malaki. Content to, content. Anak ng teting kayo, wala kayong mga Patayin na yung tao, kino-content nyo pa rin. Hina-high blood nyo ako eh. High blood. Tignan ako high blood. Buisit tong mga to. Hindi nakakainis kasi kagabi, nag-i-scroll ako. Tangap, puro Kiko ah. Puro Francis M. Meron pa nga isang video, Francis M. nagsalita na. Anak ng teting naman. Grabe, sabi ko anak ng teting naman tong mga to. Hoy! Huwag kang maingay dyan, nagbablog ako. No, anak ng teting naman tong mga vlogger na to. Dili mo Francis M. nagsalita na daw. Paggabi, alam mo, bago ako matulog, stress ako eh. Ang gigigil ako eh. Sabi ko, ano ba naman tong mga to? Patay na yung tao, pinagkakakitaan nyo pa rin. Alam nyo, shoutout dyan sa mga vlogger na kahit patay na yung tao, ginagawa nyo ng content. Shoutout sa inyo. Sana wag mong mangyari sa inyo yan. Sa oras na ito hindi naman tayo nananalangin naman na maging ganyan kayo. Pero darating tayo lahat yan. Ito, darating ako sa ganyang panahon na yan. No, na sana kapag namatay kayo, wag din kayo i-content. No, ang pangit lang kasi yun na patay na yung tao. Nandiyan pa rin nakabalandral dyan sa mga thumbnail nyo. Nandiyan nasa video nyo. Okay na sana kung topic, kung ganito, inaayos nyo yung gulo, no, pinagkakaisa nyo, pinagbabati nyo. Hindi, ginagawa nyo, pinapagulo nyo lalo eh. Diba? Pinapagulo nyo lalo yung yung sitwasyon eh. Ba't wala na bang karapatan yung tao? Diba? Minahal ni Francis yung at respetuhin nyo yun bilang respeto nyo. Kung talagang may respeto kayo sa kay Francis M. Kung wala, bahala kayo sa buhay nyo. Pumunta kayo ng Israel. Wala kayong magawa, punta kayo Israel. Punta kayo doon sa kutan ng Hamas. May pagbakbakan ngayon, wala tayong magawa sa buhay niyo. Kunin niyo yung mga kayamanan doon sa mga
sa mga bahay-bahay doon. Oo. Tingnan nyo, maraming mga ginto doon. Kasi nakakainis na mga dabarkad. Sabi ko, katulad nito ni model, no? Alam niyo yung reaction niya? Kahit ba, ay. Ay, nakaka-high blood lang Nakaka-high blood lang talaga, no? Bagay, iba-iba naman tayo ng utak talaga dito sa Pinas. Pero sana isipin lang na kahit na content, kahit na viral, panaigin sana yung puso na patay na yung tao. Paulit-ulit, araw-araw, kinu-content, maya't maya. Nakakuha lang ng isang magandang views. Hala, sinunod-sunod. Tapos hindi pa nakokontento, dinadagdagan pa. Marami dyan, hindi lang si Model of Maynila. Marami dyan ng mga vlogger na meron yun nga, sinasabi ko kanina, yung si Kiko daw, Kiko, nagsalita na. Paano magsasalita ang patagal ng patay ng tao? Yung tulonggis to. So yun, napunta na tayo. At speaking of Kiko, eto, sige, reveal na natin. Yung tatlo siya na sinasabi kong tao, mukhang susunod na lang natin. Susunod na lang natin i-reveal yun. No? Pag sure na talaga. Tapos eto nga po, no, yung anak nga po daw ni Kiko, no, yung anak ni Francis Magalona na ito ngayon, no, ay parang pinagpaplanuhan ng Tito Vic and Joey na kunin na para igawing co-host sa sa tawag dito sa EAT. Diba? Bilang na rin yun, parang kapalit na rin ni Kiko, ni Francis M yun, diba? Isa rin sa mga si Francis M sa mga naging OG dyan eh. So wala naman may naging anak, may may pumasok ba sa kahit yung dating yung TBJ nung nandun pa sila sa GMA, may pumasok ba na anak ni Francis M dyan sa sa Itbulaga, sa Dabarkads? Parang wala ata, no? Comment nyo nga dyan mga Dabarkads. Parang wala ata, no? So ngayon, eto bali-balita pa lang naman po ito. Disclaimer tayo, hindi pa to 100% na pinaplano nga po daw ng Tito Vic and Joey na kunin nga po daw yung bata na yan para kasi may may tsura, talented. Pinanood ko yung mga yung mga video niya kagabi, yung mga show niya, yung mga nag-perform siya, no? So talagang panalo po, talagang ang galing nung bata. Ang galing nung bata, tsaka talagang tawag dito, hindi mo talaga maiisip na hindi siya anak ni Francis M. Talagang masusure mo na anak dahil yung pagiging talented, nakuha niya talaga sa kanyang ama. So ito, bali-balita pa lang naman din po. Pero sana mas maganda nga po yun, bilang tulong na rin dun sa bata na sana kunin nga to ng Tito Vic and Joey para maging co-host dyan sa EAT. Pwede naman, alam niyo Tito Vic and Joey, magaling magdala yan eh. Magaling magturo ng mga, alam niyo, sila Raisa May, sila Karen, diba yung mga dati pa, hindi naman masyadong marunong yan sa mga hosting. Paglapag dyan, marunong na baga, diba? Hindi naman. So, syempre, unti-unti lang sa nasasanay, natututo. Ganyan kaganda ang palakad ng Tito Vic and Joey. So, para sa akin, approve ako doon. Walang problema na sana, yun nga, na maging isa sa mga co-host ng anak ni Francis M. na si Francesca Gail. Tama ba? Gail Francesca. Tama ba? No, na sana maging co-host or maging kasama ng Tito Vic and Joey sa EAT ng TV5. So mga Dabarkads, anong masasabi nyo rito sa issue at sa mga video na panood natin, sa mga topic natin dito? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At syempre, pakisama na rin po yung mga kasamahan ko na nandiyan sa description ng kanilang link. Pagpasensyahan nyo na sila. Pagpasensyahan nyo na po yung mga kasamahan ko. Bakit pagpasensyahan? Visit ka, Jay. Yan, syempre sila, shoutout dyan sa lahat
Oo, sa lahat ng mga tropa pits natin yan dito. Shoutout nga natin dito. Kasi sabi nila hindi na ako nakakapag-live. Hindi na nga talaga ako nakakapag-live. O, shoutout natin ha. Shoutout tayo dito. Yan. Shoutout kay Sir Armin. Yan, Patricio. Tama ba? Sir Armin Patricio. Yan, kay Sir Armin ano yung lumabas na naman yun? Ayan. Armin Patricio at kay Mama Irene. Yan. Yan, kaila Sir Lori. Mega love shoutout at sa kanyang asawa na si Ma'am Rose. Kay Pax Limson. Kay Pax Limson. Mega love shoutout. Yan, kay sino pa yung hindi natin na shoutout? Kay Maria Ednalyn. Ito, hindi naman ito nagpapa-shoutout pero shoutout na rin natin. Kay Maria Ednalyn Lakdaw, Palanas, mega love shoutout po. At dito sa GC, kasi may mga GC po na may mga GC po na kaming na yung mga supporters. So ito, shoutout po kayo lahat dito ha. Huwag na kayong magtampo ha. Yan, shoutout kay Aliyah Angeliki. Ano to? Angelico ba to? Yan, may galing shoutout sa'yo, ma'am. Kay Anthony Recanya, mega love shoutout. Kay RC Cabrera, mega love shoutout. Kay Arjon Cedric Santos. Kay Ma'am Eva Hernandez. Kay Francis Eric Bale, mega love shoutout. Yan, kay Jocelyn, kay Mami Jocelyn, mega love shoutout. Kay Joson Nakay, mega love shoutout. Kay Lita Langit Maniebog. Yan, kay Meta Troy BC, mega love shoutout. Pang robot yun ah. Yan, mega love shoutout sa'yo. Kay Nathaniel Binson, mega love shoutout. Bonson pala, Bonson. Kay Rain DeMarcos, mega love shoutout. Kay Rose Makasiog. Yan, kay Shirley Fernandez, kay Tristram Troy BC, mega love shoutout. Kay Ma'am Vilma Biledo at kay X-Crew. Kay si X-Crew yan, mega love shoutout. At kay Sir Real Talk Chicago, kay Sir Jerry, yan, mega love shoutout sa inyo lahat. Yan po yung mga tropa pits natin na patuloy na na sumusuporta sa ating YouTube channel. Yan. At sa mga hindi ko na shoutout, i-chat nyo ako para maano ko kayo. Para ma-shoutout ko kayo sa susunod ko ng mga vlog. So yun, ingat po kayo palagi and God bless. At ayun, don't forget to like, share, comment, and subscribe na nasabi ko na pala kanina. Yan, at ingat kayo palagi and God bless and peace. Bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang pagyalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan